Telepon. Lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Nakasakasama po siya. Nagingi siya, nagingi. Tumawag si Kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol doon sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record daw lang. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidiin nila si Maculita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinagakuan ako ng pera, babayaran ko. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romantes. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasigit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa na yun. Gitna? Dahil sa natin yung kita ko doon, tapos may upang 24 ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun, ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ito, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila binabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala naman gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo ng nakaraan. Gusto ko naman gulo-gulo na yung ako eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog, meron ka muna maligang na tubig. Para marelax yung muscle mo. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Ako nga sa palagi, pamantayin mo lang sila kung may hearing ng korte, pamantayin mo na lang sila sa city. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Involved ako masyado. Yes. Pinag-iwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa, nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo
ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na banggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call ng asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gibitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rumilla, bigyan ng protective custody, hanapin, at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Ano nangyari doon? Para may record namin. Yun nga, video lang yung nakakakaw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi matotoo. Na hindi na si mag-play na pati si Benso. Na sinabi nila nun sa statement na pinagabuan ako ng pera, papayagan ko. At sinabi pa doon na hindi na siya wala akong alam doon sa delivery doon sa pati ni Romontes. Yun lang nakalagay doon na ayaw ko dapat naman. At hindi lang nakabugan ng statement din sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang yan. Yun lang nasinit doon sa ano ko. Saan ba yun? Sa pinakahuli? Hindi na sana yung pang Kita? dahil sa atin yung kita ko na tapos may upang hindi ko ng pera. At ang haba naman. Sila po ay Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yun. wala yung ibang Bago na Ay, yung may ginawang panibagong affidavit para masahin mo. Kung pinangako na lang sa'yo noong una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi nila nilalabas. Bakit naman nila binabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Dinadali daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mo masahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako kasahin ko eh. Ulit ko ba? Ano ba? Anong kapalit kang pag hindi mo binasa? Para daw nalilibig na kayo, wala namang gugulo dyan sa inyo. Wala na nang gugulo sa amin ah. Han, sa totoo lang, Han, walang nanggugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila lang nanakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa mga kanya, gusto ko lang gulo na yung ako eh. Kaya hindi ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog, meron ko ka ng maligab na tubig. Para malakas yung muscle mo. Pag sinabihan ka ng palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako ngayon sa kanila, pagkakait mo lang sila kung makailig ng konti, pagkakait mo lang sila sa sili. Baka may talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi, pag pinalabas ka, may contact na kami dun sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo, dapat na sa amin.
We're talking. Nakaupo kami. Oo. Binasa niya yung kanyang affidavit. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, sabi, Sarge, ilagay mo dun sa huling probation yung protected custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na humiling po ako na bigyan ako ng proteksyon ng Senado. Nung in the middle of the hearing, nung pinapanood ko siya, nagulat ako, sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ. Diba ganun yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato, sabi, ba talaga yung Marines? From there, alam ko napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakalam ko ha, MC2. Pagkatapos doon, wala na. In fact, paglabas ko lang ng Senate, wala na akong alam. Hindi ko na siya namomonitor. Bigla na magpaparating ng balita. Pinapasabi sa inyo ho, nandito ho siya sa ganito. O pinapasabi, nag-save siya dito. Mga ganun na lang. Hindi, wala pong information.